Gusto mong kumain pero hindi sa nakagawian mong restaurant? Yung masarap syempre, maganda ang ambience at para ka pang merong private chef. Halina ho kayo dito sa Pampanga para sa kakaibang dining experience. Matagal na nga nilang nakuha ang titulo bilang culinary capital ng Pilipinas, ang Pampanga. Mahigit 1 oras lang ang layo mula Metro Manila. Bawat tahanan ng mga Kapampangan may pambatong putahe. At ang isa sa mga maituturing na institusyon, isa rin sa mga nauna naming inspirasyon kung bakit kami nagkukwento tungkol sa pagkain. Kamakailan lang, ang kanyang bringhe nanalo ng People's Choice Award sa isang chef challenge sa Washington, D.C. sa Amerika. Minsan na rin siyang binisita ng kilalang American chef na si Anthony Bourdain. Kilala ring writer, author at artist ang proud kabalen si Chef Claude Tayag. Taong 2000 nung buksan ni na Chef Claude at ng kanyang misis na si Mary Ann ang kanilang tahanan sa publiko para ipatikim ang mga espesyal nilang luto. Ngayon po, it's such an honor and a privilege para makasama the Claude Tayag. Explain mo naman yung concept nitong Ballet Dutong. Ballet Dutong sa mga Kapampangan means the house of wood, the wooden house. Very Filipino, ah. Pinoy, lahat ng kwan ko nga. Tapos yung makita mo yung mga architectural elements, mga antique pieces. Dinesign ko in such a way na following the traditional kitchens of our grandparents. Pati yung mga antique collection ko, mga kutsara, sandok from the Cordilleras. So parang museum. Museum tong bahay in a way, kitchen museum siguro. I did not take up formal culinary training. I'm the 9th of 12 children. Kaya Cloud 9 ang tawag sa akin. Lahat kami marunong magluto. So can you imagine the amount of cooking our mother did when we were growing up? Isang dosenang anak. So kamusta naman itong venture mo? For me, the best part was I'm getting guests here. Guests are coming here. Some strangers na nga. They get to see my artwork. Hindi lang kung sino-sino, ha? Si Anthony Bourdain kasama ho doon. Yeah, ang daming nagtatanong sa akin, paano ako na-discover ni Anthony Bourdain? It boils down to this. Kung hindi ako nag-persist, nagluluto ng Filipino food, hindi yan napunta dito. At ngayon po, sasampulan tayo ni Claude ng kanyang lutong Kapampangan. Ano lulutuin natin ngayon? Dalawa yung gagawin ko. Yung una, yung adobo na baboy. I call it pork belly adobo confit. Tapos yung isa, yung seafood kare-kare. Yun ang sikreto ng masarap na kare-kare. Nasa peanut butter. The creaminess. I use gata. Yeah. So this is kare-kare na may gata. Ati, ang sarap nun. Yeah. I'm using 3 kinds of seafood. Yung sugpo natin ganon, tahong, plus yung pusit. In English, cuttlefish, not the squid na pahaba. So, sa Tagalog, ang pangalan nito, pusit lumot. Lumot. Yung tostadong bigas, dinikdik na ganon. And then, of course, yung bagoong. Isa sa mga sikreto ho rito, kaya masarap yung lutuin ni Chef Claude, ay yung stove niya. Wood stove, traditional stove. Yeah, pansinin mo, bakit meron itong mga concentric rings, ano ito? Depende sa size ng ano mo. Tapos ito yung from big, medium to small. Ito yung control ng fire ng modern na LPG. Walang pihitan. Gumawa na ako ng atsuete oil. Pakulo ka lang ng mantika, regular cooking oil. Tapos hanggang uminit siya, uusok yung mantika. Tapos patayin mo na. Doon mo lalagay yung atsuete seeds. Wow, kumukulo na agad sa init ng lutuan. Yung garlic, hindi yan talaga hindi bina-brown. Tapos bagoong. Ito na yung sabi ko na may lasa na kagad yung... Iba talaga technique ni Claude, ah. So, lalagay nitong pan, hindi binabrown. So, lalagay na yung sugpo para maluto siya. Lasa sarap. Ng... Ngayon pa lang, ulam na, oh. Tapos, tatabi natin. Lalagay ko yung pusit. Yung pusit. Pusit lumot. Ito na yung tahong, mussels. Nakataob siya na ginigisa. Hanguin na. Lalagay na yung gata. Peanut butter. Isa pang, I'm sharing all my trade secrets to you. Oo nga, swerte natin. Wala nang sikretong natira kay yung ginamit Chef kong Claude. crushed peanuts dito is the commercial pack peanuts.
spicy. Or yung Mexican style nakalagay. Ano, Talagay ko yung toasted na bigas. I simplified my seafood kare-kare with the vegetables. Ang vegetable parang pampalis umay lang. Pwede na yung isa. Tinirintas ko itong kwan. So itong... Dito talaga kitang-kita mo yung pagka-artist ni Claude, Yes, no? I think that doon na lumalabas yung pagka-artist ko. Okay, ito na yung sauce ng seafood kare-kare ni Claude Tayag. Ganda. Tingnan mo gano'ng kakapal. Parang tabanan talang kaandating. Oh, anong nabibigay sa'yo ng pagluluto, Claude? Pagod? Hindi. Actually, yung pagod na yun nawawala pag nakita mo sinimot yung ano mo. Yung luto, yung pagkain. Hindi lang pang survival, it's also a form of art. It is. Actually, kung tutusin, anong pagkaiba ng if we are faced with a white plate na walang laman. Canvas. And a canvas. Oh, talaga, inayos pa. Ang labanan kasi ngayon, actually, kung tutusin, is the presentation. Masarap lahat yung mga kwan, but the thing is, lalo na yung kabataan na nag-Instagram. Yung litrato kaagad muna bago matikman. Okay, Claude, yung isa naman, yung adobo. Okay. Ito naman adobo confit. Social? Yung confit na yon, tawag yun, it's like preserve, curing. So ito yung French way of cooking of adobo. Marinate muna overnight, meaning at least 12 hours in the adobo timpla. Pag na-marinate na overnight, sa isang kaserola na ganon, kalahating mantika na ganon. Bababad mo ito, talagang lubog siya, low fire. Tapos isimmer mo yan ng 2 to 3 hours hanggang lumambot siya. Parang deep frying, but without the high heat. Ito na siya ngayon. Ayan na yung itsura Napakulo na niya. siya, ganito siya. Malambot na siya. You keep this in the ref for 3 to 5 days. Yun ang preserving. Meaning, ito na yung confit. Ito na siya, no? So, you cut it, ganyan. Ito yung lulutuin natin mamaya. Okay. I serve it with a grilled talong. Lalagyan ko ng mango salsa. Ang mali para sa akin, why we get bad adobo and good adobo. Alam ko from reading your column and your books. Yes. It's the vinegar. The vinegar. Do not serve the adobo in the same hour that you cook it. Let it sit there. Pag malambot na siya kumulo, kayaan mo. Kainin mo yun the next day. At saka dapat magandang suka, di ba? Ay, maganda yung Kasi suka. pag hindi, naghihiwala yung lasa Oo. from the adobo. Yan, nasisa, yan. Ang objective dito, kung mapalutong mo siya parang lechong kawali. First side, lalagyan ko ng 1 tablespoon of adobo sauce. Hanggang masunog-sunog. Ang dating niyan, parang crust na covered with the adobo sauce. Sarap. Very subtle, pero masarap. Hindi siya yung overpowering. So ngayon, mas masarap with kanin talaga. No? Tsaka yung sarsa. Yung sarsa. Sarap. Ang mga masasarap na lutong Kapampangan, sumasalamin din sa makulay na kasaysayan ng probinsya. Sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila, tinuruan daw ng mga praile ang mga Kapampangan ng mga lutong Espanyol o European. Ang mga Kastila naman, nagsiserve sila sa kanila. Mas nakikita nila kung anong ginagawa ng mga Kastila. Alam ba yung adobo, nagluto ng adobo, gagawa kami ng adobo, gagayain namin. Mas masarap pa yung sa amin. Ngayon, tila puspusan ang pagpopromote sa Pampanga bilang foodie destination. Natutuwa sapagkat yung pinaghirapan namin na research, yung pinaghirapan namin i-treasure, tinatanggap ng mga kabataan ang pinanggalingan ng ating pagluluto. Ang mga malalaking culinary school, nagtayo na rito ng branches. Meron na ngayong mga organisadong culinary tours. At ang mga kilalang chef na may dugong Kapampangan, tila isa-isa ring nagbabalikan at nagtatayo ng kanilang mga restaurant. Katulad ng susunod naming ipapakilala mula sa pamilya ng mga chef sa Pampanga, si Chef Sau Del Rosario. Ang lumang bahay sa sentro ng Angeles, ginawang restaurant ni Chef Sau. Ang kanyang mga inihahain dito, may Kapampangan, may European, meron ding Thai. Nag-oorganisa rin si Chef Sau ng mga private lunch at dinner. At ang ilan sa kanyang mga bigating kliyente, mga ambassador at CEO o Chief Executive Officers ng mga pribadong kumpanya.
Kung minsan, pumupunta pa siya mismo sa bahay ng kanyang mga kliyente para personal silang ipagluto. Pero dito sa kanyang restaurant sa Pampanga, pwede ring matikman ang kanyang mga obra maestra. Para sa mga magtutungo rito, huwag kayong aalis nang hindi nyo natitikman ang kanilang espesyal na tsokolate batirol. Garantisadong masarap. This is Chef Sao, Kapampangan, pero ang taray kasi sa France lang naman nag-aral maging chef. Paki-explain mo nga, Chef, ano itong mission mo sa buhay na yung training mo sa France ay ina-apply mo sa Kapampangan cuisine? Hindi ko sinadya. But then, parang tuloy-tuloy na nangyari. Nagtrabaho ko sa France, nag-aaral ako, nakapagtrabaho ko ng 7 years doon. Nag-expat ako sa Shanghai, Singapore, Thailand, ganyan. Tapos, bumalik ako ng Manila, I opened restaurants. So, ang advocacy ko ngayon is to promote Philippine cuisine, especially my roots na Kapampangan cuisine. Ano tong concept ng Cafe Fleur? Accidentally lang yung pagkita ko na sa place na to, mga Narcissus culto dati. In fact, I think 1890s pa itong So this has a lot of history, itong bahay na to. sayang. It belongs to the National Heritage Site. Nalaman nila, hindi pala pwedeng gibain. So, parang sabi ng owner sa kaibigan ko, anong gagawin namin doon? Sabi ko, meron akong idea. Ito na yung mission ko para pakita natin sa buong mundo na mayroong Kapampangan cuisine na pwede natin ipagmalaki. Kailangan pumunta sila rito, di ba? There's nothing like eating. Definitely. Iba pa rin pag pumunta ka sa Pampanga at tinikman mo ang tunay na Kapampangan cuisine. Kay Chef, luto tayo. Sige. Tawag namin dito, maya-maya mayonesa. Umpisa natin, kukunin ko si isda. Ipapreserve natin yung ulo. Pag tinanggal mo, dapat walang natitirang laman sa ulo. So, gagawin natin, ito ipapreserve namin, tsaka yung tail, ipapreserve namin to. Tapos ito, lalagay mo lang sa steamer, o pwede mong pakulo. And then, tagal yung balat, himay-himay mo pag malamig na. So, fast forward. Ito na yon, nahimay na siya. Yeah. So, lagyan natin ng pickles. Hindi ko to gagawin, masyadong mabusisi. Hindi, kaya yan. Bell pepper, maganda rin yung green. Onion, ito yung magbibigay talaga ng masarap na lasa. Ito, capers, olives, ang ganda ng color. Bell pepper, red, carrots. Ito yung mga basic vegetable. Ewan ko kung pwede siyang substitute. Yung egg, pinaghiwalay ko yung... Yung pula ng itlog, Pula. boiled egg po ito. Hiniwalay ni Chef yung yolk from the white. Lagyan natin ng salt. Pag salt, gusto ko inahawakan ko para meron akong grip. May control pa rin ako ng how much salt ilalagay ko. And then pepper. Itong dill, pangpalasot din to. Bagay siya sa fish, ang dill. Ito na yung mayonesa. Okay. Mayonnaise. Huwag ka masyadong pipili ng matamis na mayonnaise. So, nakikita mo talaga yung color. Fiestang-fiesta ang dating. Pang fiesta nga talaga. Kulay pa lang. Babalik ko lang siya sa form niyang fish, di ba? Talagang yung pagkain talaga dito na hindi pwedeng madaliin. Ay, nako. Yung mga fiesta nga, sabi ko, 1 week pa lang naghahanda na sila ng mga asado, mga morcon. Itong version ko, linalagyan ko ng red radish. Parang nag-resemble siya ng kaliskes. Mabusisi, pero it's all worth the trouble. Ang ganda. So, ito na ang maya-maya mayonesa ni Chef Sao. Chef, anong susunod nating iluluto? Parang gambas lang na to. Ang secret ito, ginamit ko lobster. Wow. Iwain natin dalawa. Pag hiwa natin yung lobster, dito mo iwa. Ayan ang mga French technique. Yeah. Ganda. Okay, ganda. First, olive oil. Garlic. Fat. Ayan yung alige. Pure yung alige. Kasi yung iba mayroong daya, di ba? Yan. Gusto ko siyang i-drizzle ng konting ng white wine. I like chili. O konti lang. Okay. Paprika, cayenne pepper, flat parsley. Beforehand, gumawa din ako ng garlic confit na pinakulo ko lang sa olive oil, rosemary, sugar, tsaka pepper. Then, lalagyan na natin yung Gata. konting lemon. Ibabalik rin ko lang para maluto yung sa shell naman. Para sa'yo. Wow! Uwi ko na to. Salamat, Chef. Eto na, tikman na natin yung niluto ni Chef Sao for us.
Parang yung iba't ibang ingredients at saka yung iba't ibang lasa naglalaro sa bunganga mo. Tikman naman natin tong lobster. Fresh na fresh yung lobster, chef. Tapos ang sarap ng sauce. Hindi siya masyadong spicy. Pero ang lasa niya, ang linamnam. This is a good day. Hindi araw-araw makakain ka ng lobster. Kain ho tayo dito sa Pampanga. Ang mga Kapampangan, pagdating sa pagluluto, walang inuurungan at nakakatuwang malaman na ang kanilang mga ipinagmamalaking chef patuloy sa kanilang misyon na ipalaganap ang kanilang husay sa kusina. Kaya, ano pang hinihintay natin? Mangantamo sa Pampanga! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.